Number 2 sa ating memo, pag-usapan na natin matapos ang 9 na araw ng paglilitis. Ahead of schedule daw ang presentasyon para sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero matapos ang cross-examination at magkakasalungat na interpretasyon ng magkabilang kampo, ang tanong ngayon, alin sa kanilang mga argumento ang mas umangat sa mata ng impeachment court? Nang tanungin namin ang taong bayan, ano ang napatunayan ng prosecution sa Article 4 o grave threats? Ang sabi nila? Kasi yung mga salita niya sa media, sa ano niya, dapat bang sabihin ng isang tao yung may pinag-aralan ng ganon? Tsaka yung mga naging banta niya kay ano, totoo yun, nagagawin niya. Kasi una, parang biro lang. Kaso, paulit-ulit niyang sinasabi. Di ibig sabihin, may plano talaga siya. Puro na lang, ano nila, bintang ba? Yung pang-ano kay Sara. Matagal na yung issue na yan. So, para sa akin, hindi na lang siguro maituloy yung impeachment ni Sara. Nasa mukha na natin parang ang dami ring paligoy-ligoy pa yung proseso ng impeachment kung saan makikita naman ng taong bayan, nakita naman ng masa na harap-harapan na yung ebidensya, bakit hindi pa talaga mapagpatuloy yung dire-diretso yung impeachment. Nga naman. Buti pa sila, alam nila. Buti pa sila, alam nila. Kasama natin ngayon via Zoom ang Associate Dean ng UP College of Law, Attorney Paulo Tamase, para himayin ang lahat ng nangyari sa huling araw ng impeachment Article 4, grave threats, at magbigay linaw sa mangyayari naman sa pagbabalik ng Senate Impeachment Court sa Miyerkules. Welcome back to Memo, Attorney Pao. Good morning po, Corina. Well, ulit sa inyo mga tagapakinig. Okay. May nangyari ba sa huling araw? Parang wala nga masyadong nangyari. Kundi nagbabangayan lang sila. Oo, nagtutukuyan sila ng mga teknikalidad. Pero nasaan na ba yung gunman? Di ba? What do you think, sir? Actually, siguro burden din ng prosecution yun kasi parang paano ba yun? No? Parang na-trailer, na-spoiler tayo na ito yung sasabihin itong witness na ito. Or I think a few days ago, nagbitaw kasi ng salita yung prosecution team na exciting or may pasabog na mangyayari. Pero ayon nga sa, I think most observers din na nakikinig or pinapanood talaga itong trial, I think importante yung sinabi ni Director Matibag na mayroon nga talagang investigation. I think napakita niya kung ano yung ginawa ng NBI at kung bakit sila umaksyon kaagad, no? Kung bakit unprecedented yung gumawa pa sila ng task force para rito. Pero parang hindi din kasi siya dumaragdag doon sa alam, or I think alam na ng publiko, na meron ngang video na banta, yung banta na yun inulit ng ilang beses at nagkaroon ng investigasyon. So kung parang bitin or parang anticlimactic yung kahapon, siguro yun po yung dahilan, no? Parang na-excite din kasi tayo and it turns out hindi ganoon ka-explosive. Siguro yung pinaka-explosive na part yung Las Cañas na affidavit, yung sinumite sa ICC, pero hindi din kasi natin narinig kung anong laman nun na iharang siya nung depensa. So hindi din natin mapulot yung issue na may gunman nga ba talaga, may assassin ba talaga, etc. Now all of that said, mahalaga na alalahanin na yung Article 4 ay hindi naman talaga grave threats. Ang Article 4 ay betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes through grave threats. So yung grave threats, bahagi lamang nung pagpapatunay. And I think bagaman gusto sana natin na malaman kung meron ba talagang kinontrata na assassin, yung charge ng prosecution essentially is enough na yung banta, no, na binitawan. Ang tanong na lang ay compelling ba yun sa senator judges? And I think down the road, ano yung isasagot or ebidensya na ipapakita naman ng depensa a few months from now pag sila na yung nagpapakita or naghahain ng mga testigo? Kumaga, Attorney Corina, kasi masyadong na-build up na ang article na to, no, ng grave threat sa publiko. Kaya ang laki na expectation natin na merong pasabog na gagawin. Oo, na meron talagang kinausap na gunman. Oo. Pero hindi ba, Willard, paulit-ulit naman nating sinasabi, lahat ng ating mga nakakausap, hindi ba, Attorney Paulo, na hindi na nga kailangan itong testimonya ni NBI Director Matibag. Doon pa lang sa video,
establisado na ang grave threats. What do you think, sir? To a certain extent, I agree po. Siguro importante po yung ebidensya niyo kung wala tayong narinig mula kay Attorney Lotok, yung immediately before na testigo na nagbigay naman na ng testimonya ukol doon sa investigasyon ng NBI. So siguro kasi ang hinihingi or inaantay natin, yung na-build up nga, nasabi ni Willard, na parang kung nagkaroon ba ng details from the investigation na ginawa ng NBI. Pero wala din kasi tayong nakuha masyado, no? And kaya siguro medyo dud yung proseso. But that said, hindi po ibig sabihin na hindi napatunayan yung Article 4 at hindi po ibig sabihin na wala pong kailangan gawin yung depensa pag sila na yung nagpepresenta. Dahil seryoso pa rin po yung charges na nagkaroon nga nung ganito na pagbibitiw ng salita or parang banta at apparently seryoso enough na gumalaw yung NBI na hindi pa nila ginagawa in the past ukol sa isang similar threat. Ayun. So ngayon po na natapos na yung presentasyon nga ng prosekusyon para sa Article 4 sa legal na pananaw, sino ang mas nakakalamang sa bahaging ito ng paglilitis? Prosekusyon or depensa? Well, maaga pa ho kasi hindi pa natin nakikita yung ebidensya ng depensa eh. I think actually interesado ako kung paano nila sasagutin yung allegation kasi kung bumalik tayo dun sa man on the street interview nyo kanina, no, kita naman na talaga nung publiko, alam naman nila yung video na iyon. So hindi ko alam kung paano sasagutin ng depensa yan pag sila na yun nagpe-present. Now, that said, I think pinaka-important na nangyari the last few days is not actually yung Article 4 evidence, but yung pag-grant ng subpoena. Kasi mahalaga yun dahil I think mas seryoso than Article 4, no, mawalang galang na, yung financial information or yung financial aspect ng impeachment na mayroon nga bang ill-gotten wealth, nagkaroon nga ba ng bribery sa DepEd, mayroon po bang pagwawaldas ng confidential funds. At kahit papaano lahat po ng dokumento na mukhang lalabas na dahil doon sa request na ginrant, no, yun po yung ipipinta niya or relevant siya doon sa Article 1, 2, 3 ng Articles of Impeachment. Ayun. Kapag ganito ba din, sapat na ang mga dokumento at records o kailangan pa ng kumbaga witnesses para suportahan itong article na to tungkol sa unexplained wealth? So siguro ganito natin siya tignan, no? Una, mahalaga talaga yung dokumento. And maintindihan nyo kung bakit, kung normal to na trial, kung sa court to, gagawin din ng depensa talaga lahat mong kaya nila upang hindi yun lumabas within legal means. Bakit? Kasi bank records, hindi naman natin kine-question na accurate yan. No? Wala namang pumupunta sa bangko para sabihin na kinulang ng ganitong pera yung na-credit or na-debit mula sa account. Sophisticated yung financial model systems na ginagamit nila. Tax returns sa BIR, ang naghahain mismo nun yung taxpayer. Which means na si VP Sara mismo sumumpa na accurate, no, yung tax returns na iyon or yun yung representation niya ng hinain niya iyon. Pagdating din sa AMLAC records, dahil sophisticated din yung financial systems and models nila, parang hindi natin kine-question na accurate yung datos na iyon. So makapangyarihan yung dokumento. Mahirap atakihin yung accuracy ng mga dokumento na iyon. That said, kailangan nyo pa rin ng testigo una upang i-authenticate, ipakita na totoo yung mga dokumento na iyon. And I think pangalawa, itali yung kwento ng prosecution. Kasi kailangan ng testimonya na isusupport na kung may discrepancy yung dokumento, bakit nga ba may discrepancy? Kung hindi kasi magbibigay ng testigo doon, parang hilaw yung kwento or kulang yung kwento, may butas. So importante kung sino yung mga witnesses na balak nilang ilabas, ano yung maisasabi nila ukol doon sa gaps, if meron man, or discrepancies dito sa mga dokumento na ito. And that said, importante din yung sa side ng depensa kasi sa batas po natin, may presumption na ang unexplained wealth ay ill-gotten wealth. Na nasa batas po yun. So, mayroon po ba silang maipapakita kahit papaano na explanation or paliwanag kung bakit nga hindi nagtutugma, kung hindi man magtutugma yung mga dokumento. Kaya yun ang parang highlight na napasobpina, di ba, no? So, lilinawin ko lang po ito, Attorney Pau, no, na hindi pa nga nagsasalita ang depensa. Ano po ba ang mangyayari? The prosecution will present all the evidence of all four articles before the defense will present their argument?
Apo, batay po dun sa advisories ng impeachment court, ipapakita po muna ng prosecution lahat ng ebidensya at this point. Ibig sabihin po nun, tatawag po sila ng multiple na testigo and I think nakatatlo na po tayo so far. Now, habang nagpe-presenta yung mga testigo na yun, may mga binabanggit sila ng dokumento. Pero meron pang ulit pagkakataon na pag-awayan yan sa dulo ng presentation ng prosecution. Kasi ililista ng prosecution lahat ng dokumento na gusto nila tignan ng impeachment court. Yun yung tinatawag na formal offer. No? Tapos magkakaroon ng pagkakataon yung depensa na questionin yung authenticity ng dokumento na iyon, kung sumunod ba siya sa rules upang ma-authenticate siya. I think masyadong technical yung proseso na yun, honestly, for impeachment, but mukhang yun yung direction ng impeachment court na yun. Now, pag natapos na po yung kaso ng prosecution, tawag doon, magre-rest na sila ng kaso nila, papasok naman yung depensa ngayon. So ang burden ng depensa, unlike itong ginagawa nila the last few days na binubutas nila yung kredibilidad ng testimonya ng prosecution witnesses, trabaho naman nila ngayon na mag-present ng positive na ebidensya. No? Ibig sabihin nun, ano po ba yung defenses ni VP Sara, halimbawa sa Article 4, freedom of expression, or potentially hindi naman seryoso yung threat, or sinagot niya iyon, or nabitawan niya dahil mayroon ding threat sa life niya, kailangan nila ngayon patunayan yung tatlong bagay na iyon, no, among others. So, magpapakita ba sila ng testimonya sa Article 4 na mayroon nga itong Romanov plot, or yung plot ay ukol pala sa kanya at hindi ukol kay President Marcos? Or pagdating naman dun sa mga pondo, ano yung paliwanag kung bakit ganoon nga yung amounts na pumapasok at tumalabas sa account niya? So, kaya ako hilaw pa yung kwento so far on both sides if ngayon lang tayo magja-judge. Yung ginagawa po na depensa na cross-examination, ang purpose lamang po talaga nun ay butasin yung kredibilidad ng testimonya ng prosecution or linawin na hindi naman pala ganoon kasama on their side. So, matagal-tagal pa ho, no? Medyo marami pang stages itong paglilitis na ito. Wow, ang haba nito. Tapos sa next week, sa resumption ng impeachment trial, yung issue naman ng confidential funds and supposedly, Dean, Corina, ito yung may pinakamaraming araw na inilaan ang prosecution para talakayin ito. At sabi nga niya, pagkatapos pa ng apat ulit. Oo. Apat ulit para naman sa depensa. Oo. So by that time, ewan ko kung natatandaan pa natin yung unang pinag-usapan. Ganun pala yun, Dean, no? Hindi dinadaan sa cross-examination yung pagrebat, halimbawa. Oo. May sarili Opo, silang hindi po. oras. Opo, may sarili po silang oras. Hindi nyo po pwede sakyan yung testimonya nung nung witness ng kabilang side, no, normally. Pero 2 points on this. Una, ito po nang gagaling yung kritisismo ng madaming akademiko na masyadong naging technical yung impeachment so far. Hindi naman po kasi, kung normal po to na court, no, kung regular trial po to, trabaho po ng parehong abogado and trabaho ng huwes na tumutok talaga doon sa issue na ito at hindi siya bitawan. Kaya kahit tumagal yung paglilitis ng ilang taon, ganoon po talaga yung training namin at training ng mga huwes. Pero itong proseso na ito, hindi naman kasi pinag-aawayan ang lupa, kayamanan, buhay, kalayaan ng Vice President. Pinag-aawayan or pinagdedebatihan natin kung fit pa siya. No, dapat pa ba siya magsilbi sa public office? So, hindi po kinakailangan na ganito ka-technical. And yun po, I think, yung pushback kaunti na pag yung senator judges mismo ang lakas na mag-invoke ng rules of court, parang, teka lang, hindi ito legal proceeding, no? Political siya at its core. And mas mahalaga na maunawaan ng mamamayan at maunawaan ng mga senator judges kung mayroon pa bang moral fitness yung Vice President to serve, and not so much kung guilty nga siya of the crime of grave threats or guilty siya of graft and corruption in the revised penal code and sa mga batas natin. Ibang usapin po yun and after impeachment na po yun. Siguro yung second point lang po na mabilis ay mayroon pong mga pamamaraan yung impeachment court natin na pabilisin itong proseso na ito. And I think nakikita naman natin yun so far. So yung pinaka-significant, medyo understated siya but significant yun, yung ginawa ni Senator Escudero kahapon and 2 days ago na magtatanong lamang po ang senators after na magpresenta nung testigo. Kasi baka nga naman naunahan nila yung itatanong ng depensa or naunahan nila yung i-redirect ng prosecution. And I think kahapon nakita din natin stricto yung paggamit nila ng bell. No? Nakita din natin yung lawyers on both sides, hindi na ganoon ka-technical yung objections compared to nung first week, kung mababalikan niyo yung first week. So,
malaki yung role pa rin ng media and ng civil society at actually kami mga akademiko in terms of trying to simplify yung issues dito. Kasi the last few days nakikita din natin na parang ang daming sumisingit na hindi naman related dun sa impeachment. And yun yung nakaka-distract or yun yung nakaka-turn off sa publiko. So mahalaga pag-usapan yung issues na ito and I think yun, lahat tayo may role to play somehow in simplifying yung trial for everyone, especially sa publiko. Huling tanong na lamang po, aangat kaya sa Supreme Court ang ilang mga puntos tulad ng parang sinasabi o pagbabanta ng depensa? Look, so far mukhang hindi, no? Batay lang sa last few days, I would have expected na mayroon ng petition sa Korte Suprema by now. But I also think na delikado po kasi yun. Dahil una, hindi malinaw yung kapangyarihan ng Korte Suprema na pumasok dito sa process na ito. Alam ko na under the 1987 Constitution, binigyan natin sila ng broader powers to review yung iba't ibang sangay ng pamahalaan. But historically, impeachment, and especially yung impeachment na nasa trial na ng Senado, very minimal yung intervention ng court, if ever. And we have to remember na nasa first 1/10 pa lang tayo ng trial kung susundin natin yung trial dates. Ibig sabihin nun parang hindi siguro marahil, no, hindi uunahan ng korte yung Senado in terms of resolving itong legal issues na ito. Pangalawa, delikado din po siya for our system kasi yung Korte Suprema natin mismo subject sila to impeachment, which means kung ginagalaw or tinitinker nila yung rules for impeachment, na ang effect ng mga decisions or interventions nila sa impeachment ay naiiba din yung mga patakaran for them, then nababawasan din yung accountability or pananagutan ng mga Supreme Court justices natin mismo. So parang yung referee, kung yung referee mismo na yung naglalaro ng basketball, gusto ba natin na yung referee mismo yung nagdidikta ng rules pa rin? No? So may gano'n na dynamic na iniiwasan siguro yung korte. Kaya ideally, no, dapat, ang tinatawag namin doon prudence, dapat maingat yung court before siya pumasok dito sa issues na ito. Kasi kinikilala naman ng sistema natin na political accountability ultimately yung impeachment, yung minimeasure niya at hindi siya normally tested doon sa legal standards na mas nag-a-apply para sa mga korte. Naku, marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Pao Tamase. Samantala, ngayong nalinawan na tayo sa isyong ito, alamin natin ang komento naman ng ating mga manonood online kung ano ang napatunayan ng depensa sa kasong grave threats ni VP Sara. Ang sabi nila, Mikey Miralios Vego, the real question is, what specific evidence has the prosecution presented that proves every element of grave threats under Article 4? A controversial statement alone does not automatically prove a criminal offense. We're not talking about a criminal offense, by the way. Impeachable. It's an impeachable offense. lamang. And pinag-aralan natin, lahat ng 4 na artikulo pasok doon sa video. Sabi naman ni Perry Hugo, the VP issued grave threats multiple times as recorded in authenticated videos, and the threats were validated as real by the NBI using the same tools and standards like other intelligence units use. Latif Sultan, nothing is proven, everything is hearsay. Sabi ni Mel Saul Jr., napatunayan nila na sa loob ng 18 months, walang nakita na person of interest. Alex Belandres, that the prosecution is in a fishing holiday. Iba pala yung holiday sa expedition. Holiday, no work, no pay. Oo nga. Okay, maraming salamat again to Attorney Paulo Tamase. As always. Maraming salamat po. Sir, nagiging busy na kayo masyado, ha? Ang hirap nyo nang mahagilap, ha? Naging in Sana demand all. siya bigla. Okay, maraming salamat, Thank you, sir. Attorney. Opo. Maraming salamat din po. Magandang umaga.